Magandang araw po sa inyo. May health insurance ka na ba? O ano nangyari sa PhilHealth mo? Ngayong araw ito yung pag-uusapan natin tungkol sa health. Specifically sa dialysis. Ito ngayon kasi ang sitwasyon. Napadaan ako sa isang hospital at napadpad ako sa bandang ICU. Tapos may kaguluhan, ang daming tao. Ito usually ang senaryo sa ICU, sa labas ng ICU. Alam mo naman, pag sinabi sa ICU ay critical na yan. So, maraming nagbubulungan, ang iba parang nag-iiyakan na o naiiyak. Akala mo parang may namatay. So, ang isa nagsasabi, alam mo kasi yung kakilala namin sa opisina o yung kamag-anak nila, nag-dialysis daw tapos hindi raw tumagal, namatay din. Tama po yun, maraming kaso na ganon. Kasi isa sa mga dahilan dyan is hindi naagapan, inabuso ang sarili, tapos ayun, hindi nagtagal kung ano-ano yung mga sakit na nakuha. Kaya one of the natin, kailangan disiplina tayo sa sarili natin, sa pagkain, sa lahat, especially sa mga vices, sa mga pag-iinom, yan ang mga kadahilanan na nagkakaroon tayo ng maraming komplikasyon at tumungtong sa ICU. So, yung mga naririnig natin na, ayun, namatay si si ganito, ganon, gawa ng nag-dialysis daw. So, ang mga false information na ganun tungkol sa dialysis ay ating tatalakayin ngayong araw. Ang takot tungkol sa dialysis ay ating lilinawin sa araw na to. Una diyan, ang nagkakaroon ng problema, ang talagang mahirap ay yung cost. Mahal mag-dialysis. So ngayon, kung wala kang health insurance, tapos magulo pang wala daw budget ang PhilHealth, patay na. Talagang mamroblema tayo. So, pag-usapan natin ang dialysis. Hayaan mo yung mga politics na yan, ganun talaga yan. Usually, mariresolve naman yan. Ganun lang yan. Up and down lang yung issue sa politics. So, ano ba yung pros and cons or disadvantage and advantage of dialysis? Pag ang isang pasyente ay na-admit sa ICU, nagkakaroon ng maraming komplikasyon tulad ng sepsis. Pag may sepsis, mayroon ng iba't ibang problema sa katawan, tumungtong sa kidney failure or kidney injury ang term dyan. So ito ay temporary lang po. This is an acute cases. So may chances pa na ma-regain or ma-help natin ang isang pasyente para ma-recover or para mag-function uli ang kidney. So usually sa pamamagitan ng dialysis, malaking tulong ang magagawa natin dito. Kasi sa dami ng binibigay sa ICU, ng mga gamot, medicines, fluid, everything nandiyan na parang Christmas tree na nakasabit sa pasyente sa isang IV pole. Tatanggapin yun ng katawan lahat. Paano naman pag ang kidney hindi mag-function? Ibig sabihin, kailangan din ilabas yun. Kasi dapat balance yan. Kung nag-ingest ka, dapat may ihi. So ngayon, ang mangyari, walang ihi ang pasyente. So, kailangan natin mag-dialysis. So, balik tayo sa senaryo sa labas. Ngayon, sinabi ng doktor na magda-dialysis daw ang kanilang kamag-anak. Nangyari, siguro tatay nila o kapatid nila kailangan daw ng dialysis. So, sa mga naririnig natin, ito yung mga senaryo na napakahirap. So,
'pag gusto pa natin madugtungan ang buhay ng ating mahal sa buhay, siguro kailangan natin ng acceptance. Tanggapin natin na ito ang isa sa mga kadahilanan para, ma-recover ng kamag-anak natin ang, buhay niya or ang, health niya. Gumastos na tayo, malay mo siya lang inaasahan natin, siya ang ipapatakbo ng, business, something gano'n. Without him na medyo malulungkot at, magkakaroon tayo ng problema. So, kung gano'n lang din naman kailangan natin tanggapin. So, siguro kailangan natin green na light, ipagawa natin ang dialysis. So, acceptance ang kailangan natin do'n. So, ano nga ba ang, ibig sabihin ng dialysis? Sa ICU, ito ay temporary lang na procedure sa isang pasyente. Di katulad ng mga naririnig natin o nakikita natin yan sa mga city centers sa munisipyo, makita natin na may mga dialysis center dyan. Ito yung dialysis na wala nang ito ang dugtong ng buhay nila na 3 times a week gagawin ng isang pasyente. Pumupunta siya doon para dialysis siya, para may lalabas niya yung ihi o yung kinain at ininom niyang tubig o pagkain na may excrete niya palabas. Ang ICU ay temporary lang po siya at ang tawag sa procedure na to ay CRRT. Ang CRRT ay continuous renal replacement therapy, which is usually ginagawa mga 12 to 24 hours, mga siguro 3 beses gagawin o 3 araw gagawin, depende sa response ng katawan o ng pasyente natin. So, mag-aantay tayo ng report blood test, or kung makita natin na may urine output na, siguro ihinto na yung dialysis. So, sa sitwasyon na nakita natin sa ICU, mga 3 to 4 session lang, ibig sabihin mga 3 araw or 4 na araw ng dialysis, tinitigil na yan. So, paano bang ginagawa yan? Ang kalimitan ay nilalagyan ng temporary catheter. Nag-insert ang doktor dito sa bandang liig o sa jugular vein o sa subclavian vein o kaya sa femoral vein. Ngayon, ang catheter na to is ang magiging paraan para maka-access ang nurse na ilabas ang dugo ng isang pasyente, then ilalagay sa makina through filter, then at the same time simultaneously ibabalik sa pasyente. So ang cycle niyan ay continuous hanggang magkakaroon ng improvement ng pasyente, let's say 24 hours, then tomorrow titignan, i-assess ang pasyente kung may improvement. So, yun ay depende sa kung ano ang magiging result ng blood test niya at may urine na siya na makita. Now, ang catheter na yun ay temporary lang, tinatanggal din naman yun ay kung okay na ang pasyente. Ang maganda rito is after ng first session natin ay makikita natin ang pasyente, may improvement, medyo marirelieve ang agam-agam natin dito sa dialysis. Ngayon, ang problema, kung maraming komplikasyon ang ating pasyente is sometimes late ang response, or kung ang mangyayari gawa ng takot nga tayo o kaya financially deficit or problema natin ang pera, medyo madi-delay,
yun ay ang kaso na mahirap. So, siguro yun ang mga naririnig natin na hindi naman tumatagal, sayang lang ang pera. So, kaya ang gagawin natin kung meron din naman tayong pera, kung sasabihin ng manggagamot, okay, na magda-dialysis siya, I think we need to go on the procedure and help our relative to regain the function, at masaya tayo na dapat makalabas siya ng ICU, mapunta siya sa ward, then madi-discharge siya. Maraming salamat po.